Okay, meron po tayong oras. Bago tayo sa ating aralin, sa ating pong Sunday School, Manners and Customs of Bible. So, try po natin in 10 minutes. Ang ating pong aaralin is about education of youth. Paano po ba ang edukasyon ng unang panahon? Kapanahunan ng Biblia, no? Kasi na unang panahon, palagay po ninyo, itong edukasyon nila backward, high-tech, advanced, what can you say, no? So, sino po ba? Kanino nakaatang ang trabaho ng pagsasaliksik tungkol sa mga uri ng pamumuhay ng mga tao ng araw? Yan po pinag-aaralan sa science, and the branch of science which particularly deals with that is archaeology, archaeology. So, archaeology is the branch of science which deals with the study of ancient civilization. Paano po nila nadidiscover yan? Ang uri ng pamumuhay, ang civilization nila ng araw. By studying ruins, artifacts, fossils, paghuhukay nila ng mga meron diyang pinagsuspetyahan nila na sa isang lugar na yan. May mga sinaunang mga tao na tumira dyan. Una, titinan nila yung mga sign. Makakahukay sila ng mga pottery, ganyan. O bato na may mga naka-inscribe na sulat. Yan. Parang palatandaan niya na may mga tumira dito ng araw. So, para mawala yung duda nila, ma-prove yung kanilang mga pagdududa, huhukayan nila yan, kukurdunan nila yan, at sisimula sila maghukay. No? First 1 meter, ano mga nahuhukay nila? Buto. Nalala nila yung mga buto. Kaso mga nahulog, yung nakalagay ng mga headdress, mga nagpo-corona, mga taong araw, ng klaseng corona yan. Ginto, ba? Sabihin, alam na nila yung magbina ng ginto. Aba, may bracelet na tanso. Aba, alam na nila gumawa ng tanso. So, may knowledge sila about metallurgy. Maya-maya, makakahukay sila ng mga buto na isda na parang ginawang supply. Marunong ko lang mag-groom ng mga tao ng araw. Ito yung advance na sila. Pag tinignan nila yung bungo, may false teeth, may pustiso. Aba, may knowledge sila of dentistry. Ganyan. Kung nag-ooperate na sila, nag-oopera na ng araw. Pag nag-ukay pa sila ng lukay, at nakuha nila yung mga stone tools. Aba, kung palang mga mas down na pang tumira mga tao sa kanila ng araw, medyo backward ng konti ang kanilang civilization. Hindi marunong sa paggamit ng metal. Hindi pa na-discover ang paggamit ng metal sa mga bakal. Dahil ang kanilang mga kasangkatan may bato, no? Masasabi natin na sila yung mga tao na buhay ng Stone Age. Kasi mga gamit nila yung mga stone knife, stone axe, mga puro yari sa bato. Ano? So, yan ang mga inobserbahan ng mga archaeologists. Ano? So, sa pamamagitan yan, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng idea na nung kapanahonan ni Abraham, ano bang uri ng edukasyon meron sila? Okay? Una sa lahat, saan po ba nanggaling si Abraham? Ano ang lupang tinubuhan ni Abraham? Lupang sinilangan. He came from Iraq. No? But at that time, hindi po ito tinatawag na Iraq. No? It is only known by the name Babylon, Mesopotamia. No? Ito yung mga ilang lugar sa Iraq na natatandaan ng araw, mga sikat na mga bayan. No? So, si Abraham became particularly from the land of Ur, Ur of the Chaldees, sa Iraq. At isa sa pinakanakilalang pinuno ng Iraq noong unang panahon ay si Hammurabi. Itong si Hammurabi. Yan.
kilala itong si Hammurabi sa kanyang mga batas. Kaya kilala yung Code of Hammurabi. Doon sa Code of Hammurabi, yan yung mga batas na pinahiran nila sa kanilang harian. At doon nila kinopya yung pagpapractice ng pag-asawa ng higit sa isa. Kaya si Abraham, payag siya. At kahit si Sarah, payag na magkaroon ng second wife, si Abraham. Kaya in-offer niya si Hagar. Kasi under the Code of Hammurabi, pinapayagan ang sister magkaroon ng more than one wife. At kahit sa mga pamilya ni Abraham later on, kay Isaac, kay Jacob, nauulit yung ganong practice, yung pagkakaroon ng asawa ng pasikit pa sa isa. Kasi nga, yun ang kanilang pinagistan na practice at paniniwala. At pinapayagan naman yan ang kanilang batas na kinalakihan nila doon sa Ur of the Chaldees. Kaya si Jacob, bukod sa napangasawa niya si Leah, napangasawa pa niya si Rachel, naging concubine pa niya yung dalawang servants ni Leah at saka ni Rachel, si Bilhah at saka si Silpa. So he had a total of 4 women in his life. At doon ang galing ang dalawang tribo ng Israel. Pero, noong dumating na ang batas na binigay ng Diyos sa Israel through Moses, ibinawal na ang pag-aasawa ng mahigit pa kaysa sa isa. Pero bagaman wala pa ang batas na binigay ng Diyos kay Moses, pinahihiwatig na sa aklat ng Genesis na kung ang Diyos lamang ang tatanungin, kalooban ng Diyos na ang tao po maging monogamous sa kanilang pag-asawa. Monogamous. Ano bang ibig sabihin ng monogamous? Isa lamang ang asawa. Yan ang kabalitaran ng polygamy. Polygamy is the belief of belief na pwede magkaroon ng many wives, plurality of wives, polygamy. So, mga Muslims, they are polygamists. Bakit natin nasabi ng Diyos, mas tinuturo sa atin ng Diyos, monogamous? Hindi lamang sa iniyan ito ng panahon ni Moses. Sa Genesis pa lamang, sa chapter 2. Ano sabi sa Genesis chapter 2? And the two shall become one flesh. Therefore shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and the two shall become one flesh. Hindi sinabi doon na, and the 3, and the 4, and the 5 shall become one flesh. So sinabi lamang doon, and the 2 shall become one flesh. So doon pa lamang, as early as Genesis chapter 2, we get an idea na ang talagang kalooban ng Diyos is for man to be monogamous. Pinapayagan lamang na mag-asawa ulit ang lalaki o ang babae kapag namatay na ang kanyang partner according to 1 Corinthians chapter 7 and Romans chapter 7 kung mga tama. Pinabanggit yan na as long as the partner is still alive, under the law, hindi ka pa makakawala sa iyong asawa. So, until your partner dies, doon ka pa lamang pwede na makapag-asawa. So, bihasa si Sarah at saka si Abraham sa Code of Hammurabi. Si Hammurabi siya yung isa sa pinaka nakilala na naging pinuno yan sa Babylonia. O sa Iraq. Okay? So, paano po ba na-discover ang edukasyon ng kapanahon ng Abraham? Through the findings of the archaeologists. They were able to unearth clay tablets. Kasi nung araw, ang kanilang pinakapapel, kumbaga ang papel na pinagsusulatan nila nung araw, hindi papel, clay. Sa atin ng mga Pilipino, sinusulatan natin nung araw, ng ating mga baybayin,
Kasi meron na tayong alfabeto before the Hispanic alphabet and the Latin alphabet and the English alphabet was introduced to the Filipino, eh matagal na po tayo merong alphabet. Tawag doon is baybayin, no? Sinusulat natin yan sa bamboo or sa dahon, ano? So, nung araw, literate na mga Pilipino. Sila naman nung araw sa Iraq, ang kanilang sinusulatan, clay. Ano? And the way of writing, yung paraan ng kanilang pagsusulat is called cuneiform. Ano po ba yung cuneiform? Meron po silang stick. Silang na stick. At merong naka-embossed dyan na part. Ano? At yung yun ang kanilang pangmarka. Ididiin yan sa clay. Ididiin yan sa clay para makabuo ng mga letters, character. Yan. Kaya pagka tapos na yan, makikita mo, may mga writings sa may tablet at i-date yan sa araw. Pag tumigas yan, o yun ang kagana ipapal para nila mga library, mga clay tablets, clay tablets. So, meron po mga unearthed na mga archaeologists na sometimes buong library. No? Library yan. Puno-puno ng mga aklat, pero mga clay. Ano mga clay? Makikita niyo mga sinulat, mga kasaysayan, mga subject. May subject sila ng maths, meron silang arithmetic. Alam po nila Abraham ang decimal. Alam po nila yung grammar. Meron silang lesson on grammar. Meron silang division. Meron silang multiplication. Alam nila yung square root. Berkelbert, alam mo yung square root? Ano yung square root? What is the square root of 100? Di ba 10? Square root? 10 squared is 100. Oh. Alam din nila yung cube root, di ba? Yung times 3. What is the cube root of 27? Di ba 3? Di ba 3? 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. Oh, yes. Alam nila yun. Cube root, ano? Square root. Meron sila nun. Paano nalaman yun? Mga clay tablet na pinag-aaralan nila ng mga ganun panahon. No? Meron silang division. Meron silang multiplication. Meron silang geometry. Ano? Then lessons on grammar. Conjugation of verbs. Meron din sila noon. Ano? What else? So, from these findings, ano, masasabi po natin na advanced ang kanilang civilization kung saan pinanganak sa Abraham. Okay? So, he attended one of these schools, and Abraham and Sarah were familiar with the laws of Hammurabi, having been taught the law, no? The code of Hammurabi from their youth. Kaya, huwag tayo magtataka na bakit kaya si Sarah? Kung yung mga misis, nagsaselos kapag kayo kanilang asawa ay merong other woman, si Sarah, siya nag-offer. No? Sabi niya, hindi ako magkaanak eh. Kaya mo na lang kasama itong katulong natin, yung anak niya, yun ang magiging anak natin. Bakit niya naisip yun? Kasi nga, under the code of Hammurabi, pinapayagan sila ng araw na magkaroon ng more than one wife ang mga anak. But as I said, dumating na si Moses, binigay na ng Diyos ang batas at pinatigil na yung kanyang practice. Una sa lahat, ang layunin ng Diyos ay maging monogamous ng marriage, hindi po tumitig. Okay? So, tayo po ito kayo, tayo po ito tapos sa ating Sunday school. Heavenly Father, thank you for the time that you've given us. Salamat po, Ama, sa mga natutuhan po namin, Ama, mula sa inyong salita. Salamat po, Ama, sa ibay sa aming pananampalataya. Lalo na po, Ama, sa mga pinahayag ninyo sa Biblia, Ama, concerning future events. Sana po, Ama, along ibigay, Ama, ng hamon sa amin, Ama, na maging tapat. Dahil unti-unti na inyong mga sinabing mga ganap, Ama, ay nagaganap dahil sa their eyes. Marami na po, Ama, mga napupulfill na piniprepare ang mga sitwasyon sa mga panahon ito, Ama, upang maganap mga bagay-bagay na tinakda
siya maganda na pamasa na harap. Wala niyo po, Ama, ang aming pagpapatuloy na aming gawain sa araw na ito. Tuloy na mahayag ang inyong katotohanan, lalo higit ang mga katotohanan tungkol sa mga Jesus. Nakilala siya bilang Panginoon na tagapagligtas at siya naman po ng nasa kalagitnaan, wala akong pagligtas. Wala niyo po, Ama, ang aming mga kapatiran, may nakaramdaman sa oras na ito. Kaya sa inyo po, Ama, ang pagkakawa. At rin po, Ama, mga hindi namin kapiling sa araw na ito. Dahil po, Ama, sa kanilang sakit o ano kanilang mga sitwasyon, okay, magkabayan na at magpapabayan sila. Kaya aming dalangin at hiling sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Upo na po kayo.